Okay, magandang gabi sa lahat. Live na naman tayo ulit dito sa Debaters Convention. Mayroon tayong dalawang debater na ating pakinggan ngayong gabi na ito na sa kanilang paksang patutunayan ng RCC na ang mga Muslim ay antikristo. No? Negative dito affirmative dito si Bro Dinmar ng RCC at ang negative ay si kapatid na Bro Ali Haber na Muslim, no? So, bro, siguro hindi ko nababasahin yung yung rules sapagkat alam niyo na yung mga rules ninyo, no? At saka yung 10 minutes. No, unang tindig 10 minutes at saka yung tanungan mayroong 7 minutes at saka sa rebuttal stand mayroong 10 minutes. Ganun din yung question and answer ay 7 minutes. So hindi na natin patatagal, no? At sa lahat ng makikinig at manonood sa live na ito, paki-share na lang sa ating sa mga wall ninyo at sa mga group para maraming makapanood sa debating ito. So, Bro Dinmar, meron kang 10 minutes hello, sa una mong tindig. Bro? Okay. Oo, rinig na rinig. Okay, bibigyan kita ng 10 minutes. Okay, so pwede ka na mag-start, bro. Okay, maraming salamat, moderator. Ayan, magandang gabi sa ating lahat, mga brothers. Okay. At saka sa ating mga sisters na nandito sa room, no? Ito ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, na ngayon ay titindig, no, sa ating paksang inihamon sa ating kapatid na Islam, no, si Ali, no. So una, sa ating pagpapatunay, no, ay babasa tayo dito mula sa mismong kanilang referensya sa kanilang Quran mismo. Babasa ho tayo, no. Dito, pakinggan ninyo ang basahin, no. Sabi ho dito sa kanilang Quran, no. Ito, magandang translation itong ating gagamitin, no. English translation ng ating gagamitin. Okay, ang sabi dito, ganito. No, dito ho sa surah, ito pakinggan nyo ha, ay sa Quran 37, chapter 37 verse 135. Sabi ganito, no. Do you call upon Baal and leave the best of creators? No? So binabanggit dito ni Allah na isa pala sa mga creator ng tao ay si Baal, no? Si Baal, alam natin, siya ay Diyos-Diyosan, no? Yan, Diyos-Diyosan. Okay. Kaya sabi ni Allah dito sa Quran chapter 23 verse 14, no, then we made the sperm drop into a clinging cloth, and we made the cloth into a lump of flesh. We made from the lump of bones. We covered the bones with flesh. Then we developed him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators. With S, creators. So sino yung isa sa mga creator? Nila? Si Baal. No? Yan. Kaya, mapapansin natin, mga kaibigan, na ito si Baal ay tinatawag pa siyang another Allah. Tandaan ninyo, no, nung tinanong natin si Fatima, sino ang nagsasalita sa Quran? Ang nagsasalita dito ay si Allah. So kausap ni Allah, no, ang kanyang sarili. Sabi niya dito, no, in the name of Allah, the beneficent, the merciful. All praises to Allah, the Lord of the creation, and the entire merciful and especially merciful. No, Quran chapter 1 verse 1 to 2. So, mapapansin natin dito, no, na mayroon pang ibang Allah na tinatawag si Allah. Kasi nga, hindi na pwedeng kausap ng sarili niya eh.
Itong Quran, ito ay sinulat para maging mensahe para sa mga Muslim. So yung Allah dito, another Allah dito, no? May kausap pa siyang isang Allah at yun ay si Baal, no? Kaya sabi niya, kanina no, nabasa natin, we made the person from the sperm drop into a clinging cloth. 'Di ba? Sabi niya, we made the merong we, no? Na ginamit ang kanilang Allah, no? Next tayo. Bakit dati sinabing antikristo itong mga Muslim? No, kasi una, hindi nila matanggap na ang Diyos ay nagkatawan tao. Ayan. Hindi nila tanggap, mga kapatid, na ang Diyos ay nagkatawan tao. Kaya sabi ng Biblia, no, yung mga taong hindi tumatanggap na si Kristo ay naparitong nasa laman, sila ay antikristo. No, saan po natin mababasa? Mababasa po natin yan dito sa unang Juan 4:3. Sabi diyan, ang bawat espiritong hindi nagpapahayag na Jesus ay hindi sa Diyos at ito ang antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Yan. So sila ay mga antikristo, no? Bukod sa sumasamba sa another na si Baal, na one of the best creators, sabi diyan sa kanilang Quran, no? Ay hindi rin nila matanggap, no? Hindi rin nila matanggap na si Kristo ay Diyos na nagkataon tao. Sabi diyan sa Juan 1:1, no? Na ang berbo ay Diyos at ang berbo ay nagkatawang tao at ang berbong iyan ay si Kristo. Pag binasa ninyo yung talatang 18, no, sabi diyan, monogenes theos, no, na Diyos, no, Diyos anak, no, na nagkatawang tao. Number 1, no, ulitin natin, sila ay antikristo dahil sumasamba kay Baal, no, dahil sila ay mga pagano, no. Wala pong Kristiyano na sumasamba kay Baal kasi si Baal, yan po ay pagano, no. Number 2, no, hindi nila matanggap na si Kristo naging tao, Diyos na naging tao. No, ano pa patunay natin sa Biblia na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao? Dito sa Colosas sa 2:9, sabi ganito, no, sapagkat sa kanya'y nanahan ang isang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, no, kahit na siya ay nagkatawang tao. Ayan, sa magandang balita Biblia, no, nananahan sa kanya yung buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Yan. So, mababasa din natin sa Colossus 2:6-8, si Kristo ay nakitulad sa tao. Pinanganak siyang tao, no? Pero nananatili sa kanya ang kanyang pagka-Diyos. Bakit? Ayon dito sa Colossus 1:19, sabi dito, ayan, 1:19. Basahin natin sa magandang balita Biblia. Sabi ganito, no? Sapagkat minarapat ng Diyos na buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Ano ba kalikasan ng Diyos? Eh di Diyos, no? The nature of God is divine nature, no? Kaya nga sa tinawag na divine person kasi meron siyang nature na divine, no? So therefore, no, si Kristo ay divine and human. Okay. Pangatlong punto. Okay, binabakuran na natin siya na kailangan ito ating tatlong punto ang kanya sagutin, no? So ikatlong punto. Okay, ikatlong punto. Okay. So ikatlong punto natin ganito, no? Okay. Ikatlong punto natin ay last 3 minutes. Thank you. Hindi nila matanggap, kaya nga hindi sila Kristiyano eh. Kasi hindi sila kabilang doon sa tinubos ni Kristo. Bakit? Bagamat tinubos ni Kristo ang buong sanglibutan, hindi nila matanggap na ang Diyos ay namatay para sa kanila. Basahin natin. Unang Timoteo 4:10. Webe pala muna, pasensya. Webe, unang Timoteo 4:9. Dito sa saling The Living Bible. Sabi diyan, this is the truth and everyone should accept it.
we work hard and suffer in order that people will believe. Dapat to paniwalaan na. For our hope, yung ating pag-asa na kanino? No? In the living God who died for all and particularly for those who have accepted His salvation. Tandaan natin, kaya dumating si Kristo, no? Para iligtas ang tao mula sa kasalanan. No? Kaya nga sabi ng Biblia, pumasok ang kasalanan dahil sa isang tao. No? At ang kaligtasan pumasok sa sanlibutan dahil sa isang tao. Ayan. Okay. So ngayon, si Kristo namatay siya para sa ating mga kasalanan, no? Kaya okay, thank you. So, bilang siya ay Diyos, no? Ang Diyos, God died literally, no? By virtue of his human nature. Kasi we cannot divide Christ, yung kanyang hypostatis, no? Hypostatic union na God and man, no? Kasi kailangan ng tutubos tao yung infinite, kasi finite tayo eh. Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin sa Diyos. Kaya yung Diyos namatay para sa atin at yun din nila matanggap. Hindi daw ipinako si Kristo sa krus, no? Kaya ang ating konklusyon, 3 punto sa kailangan niya sa atin. Una, sinasamban ba ano? Kalawa, no? Kalawa, sinasabi natin na si Allah, no? Sa kanilang Quran, may kinikilala pang ibang Allah, no? So, parang ano yun eh, Trinity, no? Ngayon, si Kristo hindi nila matanggap na Diyos na nagkataong tao. Ayan, ikalawa. So, ikatlo, no, ang nating argumento, ikatlo, yung sinasabi natin, God died. Hindi nila matanggap yan that God literally died, no, on the cross for our salvation. So, mga kaibigan Muslim, tanggapin ninyo ang Panginoon bilang inyong tagapagligtas at Panginoon tiyak maliligtas kayo. Sabi ng Biblia, no, ang kumilala sa ating Panginoon, Roma 19, bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, siya ay maliligtas. So, dyan po nagtatapos yung unang tindig ng ating kaibigan na mula sa RCC sa kanilang paksang patutunayan ng RCC na ang mga Muslim ay Antikristo. So, merong 7 minutes si Bro Ali sa pagtatanong sa affirmative. 7 minutes, bro, sa yung pagtatanong. Ready ka na ba? Yes, ready, bro. Okay, 7 minutes, go. Okay, Brother Denmar, kumusta ka dyan, bro? Okay lang, bro. Unang tanong, paki-define mo po yung Antikristo. Thank you. Okay, ang Antikristo sabi doon sa unang Juan, no? 2, 3 at 4, siya yung hindi tumatanggap na si Kristo ay naging laman o nagkatawang tao, no? Unang Juan 1:1 at 14. Yun yung ating pagsusuhay, no? Na ang Next Diyos question. nagkatawang tao. Okay, for the second time, yung pong mas magandang sagot na nauunawahan namin, ano meaning ng Antikristo? Ang Antikristo ay mga taong hindi tinatanggap na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Next question. Okay, For the next third question. time, yung mas malapit na sagot sa Antikristo, pwede ba? Wala na ba? Okay. Okay, so eto, ang Antikristo, siya yung tumatanggi na ang Diyos ay nagkatawang tao. Next question. Okay, thank you, brother. Next question. Yung bang sinasamba ng mga Muslim, si Allah subhanahu wa ta'ala o yung kinikismis mong Baal? Sino ang sinasamba? Okay, magandang tanong, no? Ang sinasamba ng mga Muslim ay tatlo, no? Tatlo ho ang sinasamba nila, yung bato sa Mecca, no? Yung si Baal na binanggit natin at saka si Allah. Next question. Next For the question. second time, brother, baka magbago isip mo. Ang sinasamba ng Muslim, ilan ba? Si Allah ba? O mayroon pang iba? Meron pang iba, binanggit ko nga, di ba? Si Baal ay one of the best creators according sa inyong Quran. Next question. Okay, sunod na tanong. Next question, hindi ka ba nagsisinungaling, brother?
na sumasamba kami ng iba pa bukod kay Allah? Hindi ako nagsisinungaling. Nabasa ko nga si Baal eh. Ano ginagawa ni Baal doon? Kaya sabi, one of the best creators. Next question. Mayroon bang Sunod na Muslim tanong. na sumasamba pa sa iba bukod kay Allah? Yes or no? Yes, nabasa ko nga, di ba? Kayo ay kinikilala ninyo bilang manlilikha, no? Si Baal, one of the best creators. Next question. Okay, sunod na sabi tanong. mo kanina si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao. Okay. Sinabi ba ni Jesus na Diyos ako o ang sinabi niya tao ako? Sinabi ni Jesus na Diyos ako. Ay mababasa ko. Let ko. Kung mababasa ko mamaya na sinabi niyang tao ako at wala tayong mabasa na sinabi niyang Diyos ako, aaminin mong sinungaling ka, bro? Hindi, sapagkat sa aming catechism number 202, naniniwala kami, we firmly believe that Jesus Christ is truly man and truly God. And that was what we called hypostatic union. No? Na Next magkasama, question. nagsama yung... Okay, sabi mo kanina ang Diyos ay nagkatawang tao. Ayon sa ang Diyos ay walang gaya. Alin paniniwala natin? Yung sinasabi mo ba o yung dinig niyo pa ako? Alin ang paniniwalaan namin, Brother Denma? Yung sinasabi mong si Jesus ay nagkatawang tao o ang Diyos mismo biblical na walang gaya? Pareho mo kami paniwalaan. Bakit? Yung sinabi ng Diyos sa Isaiah chapter 44 verse 24 na wala siyang ibang katulad, no? Ito ay hindi comparison sa anak at saka sa ama. Ito ay comparison sa mga Diyos-Diyosa na pang-Israelita na sinasamba nila after ng exile. No, ngayon, yung sinabi ko, tama din naman yun, no? Next Si question. Jesus, Okay. nasa Biblia. Sinabi ng Diyos biblical mismo at saka Quranic verse, wala akong kagaya. Okay. In contrast sa sinichismis mo na ang Diyos ay nagkatawang tao, alin ang mas tama doon? Tama pareho. Bakit? Kasi kaya wala nga siyang kagaya sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Basahin mo doon sa Isaiah chapter 46 verse 1. No, si Nabel, meron silang Diyos-Diyosan. No, at that time kasi ang context nasa Babylonia. Ang Babylonia, maraming mga Diyos-Diyosan. Yan yung sumakop sa Israelita. No, at that time of Prophet Isaiah. No, so alam mo yung context. Tama yung aking context kasi hindi naman pinagtatalunan doon comparison laban sa ama't anak. Hindi Next yun. question. Okay, biblical verse, Quranic verse. Biblical verse, ang Diyos ay hindi tao. Wala akong kagaya, sabi niya. Magbigay ka ngayon ng bersikulo na sinabi ng Diyos, ako'y naging tao para hindi ka magmistulang sinungaling. Okay, sinabi ng Diyos na ako ay naging tao. Okay, maliwanag naman sinabi ni Kristo eh. Ang sabi niya, no, ako'y tao na nagsasay-say sa inyo. Next question. Last 1 minute. Last 1 minute. Thank you, brother. Brother Denmar, ibigay yung kolon na naging tao ako dahil mabasa sa Isaiah 46 Inamin niya na siya yung Diyos na kausap ni Abraham wala akong sa kagaya. Exodo 3:14. At pagkasabi niya sa 40, sabi niya, Next question. Okay, 8:40 ng 1, sabi ni Jesus, tao ako. Magbigay ka ngayon ng isang bersikulo na sinabi ni Jesus, Diyos ako, ayun. para hindi ka sinungaling. John chapter 4 verse 26 dito sa Aramaic Bible in plain English, sabi niya dito, no? I am the living God. Diyan po sa John chapter 4 verse 26 sa Aramaic Bible in plain English. Next question. Ang mababasa, ako nga, tama o mali. Bakit mo dinagdagan ng I am the living? Sino paniniwala natin yung na yan nasusulat? Yun nakasulat sa aking Bible, Aramaic Bible in plain English, sabi
ni Kristo, sumagot siya sa babae, ano sabi niya? I am the living God. Oh. So, ayun yung nasa Bible ko eh. Hindi ko Next question. kung mali. Ulyanin ba yung nagsasalitang Diyos na wala siyang karatas naging tao siya ayon sa chismis mo? Hindi, sapagkat ikaw, bibigyan ng maling context. Ulitin ko ang context is saya doon sa sinasabi mo talata. Time. So, ang 7 minutes na para sa pagtatanong. Hindi ikaw dinig. So, ang naubos na yung Muslim ay 7 minutes, no? Yes, so, dinig na dinig. Okay, go ahead. Thank you, brother. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, magandang oras sa ating lahat. Mga kasama natin dito sa DaveCon, mga admins at ating moderator, yung mga nandito sa room, di na natin isa-isahin. Yung mga nakikinig at makikinig pa sa debate natin. At alamin po natin mga kapatid ng topic na nihain at inihamon ni Brother Dimar ng Katoliko o RCC ay patutunayan ko, sabi niya, na ang Muslim ay Antikristo. Yun po ang napili niya. Kaya pansin niyo kanina, yung pong unang tanong pa lamang, paki-define mo, sabi ko sa tanong, kung ano ang kahulugan ng katagang Antikristo. Ilang ulit kong tinatanong, 3 ulit, hindi niya natumbok kung ano ang ibig sabihin ng Antichrist o Antikristo. Very simple po ang kahulugan po niyan. Taliwas kay Jesus. Kumbaga, taliwas sa kung anong tinuro ni Hesukristo. Sino ba si Hesukristo? Sino ba si Jesus? Siya ay sugo, propeta. Yan ang mababasa, biblical, maging sa Quran. Pag-usad ng mga tanong, inaangkin niya na si Jesus ay nagsabing, Diyos ako. Bakit? Yung kanyang ibinigay, 3 mga kriteria niya, ay hindi maintindihan kung sakto ba, lapat ba doon sa topic. Malayo eh. Dapat nagbigay siya na ang meaning ng Antikristo, ibinigay dapat niya na kaming mga Muslim ay taliwas sa kung anong tinuro ni Hesukristo. Dapat yun ang hinihintay ko eh. Ako'y negative ngayon. Magmimistula ngayon at titignan niyo punto na ang Antikristo talaga ay itong mga katulad ni Brother Denmar. Pakinggan ninyo. Bakit ba? I-define muna natin yung Muslim. Okay, kasi sabi nung topic, patutunayan ko na ang Muslim ay Antikristo. Hindi nga ba ang Muslim ay sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban ng Diyos? At kung si Jesus ay nagpasakop, sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban na nagsugo sa Kanya, tama lang na ang Muslim ay sumunod lamang din sa kung anong inutos ng Diyos at kung ano ngayong pamamaraan ni Hesukristo, yung kanyang katuruan, particular, kung anong paraan niya magpasal, nagpatira pa, may balbas siya, ang kanyang nanay mayroong talukbong, nagfasting siya, hindi ba ito ginagawa ng Muslim around the globe? Paano maging Antikristo, taliwas sa turo o aral ni Jesus ang mga Muslim kung kami ang tagasunod ng naturang Kristo na to? Alam nyo ba na ang tinatawag na Hesukristo sa Quran, sa Biblia, sa Tauhid na turo, ay hindi nagsabi na siya ay Diyos, kundi ang sabi niya, tao ako. Sa Biblia kanina, John 8:40 mababasa na sinabi ni Jesus, tao ako. Paano ngayon mangyari na may isang chismoso na sasabihin niyang Diyos si Jesus? Wala naman mabasa. Yung ibinigay niya kanina na John 8:58 ba yon? Ang mababasa sa mga bersikulo na 4:29
ng dyan, kung yung ba yung ako nga, ang mababasa sa mga bersikulo at dinagdagan nila sa mga edited na Biblia, I am the living God daw, di umano. Sige nga. At mas matimbang, paniwalaan natin, yung mga chismosong nagtuturo ngayon, si Jesus mismo, biblical. Kaya kaming mga Muslim ay never na naging antay kami kay Kristo. Bakit? Dahil kami ang nakakasunod sa turo ni Kristo. Okay. Sumasamba daw di umano kay Baal yung mga Muslim ayon sa katunggalin natin. Pero ang katotohanan, ang sinasamba ng mga Muslim ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ulit-ulit kong tinanong kanina, sino ba ang sinasamba ng Muslim? Si Allah ba o mayroon pa bang iba? Itong ating kausap. Chamba-chamba lang, di ba? Allah ang sinasamba ng Muslim sa buong daigdig, wala nang iba. Nabasa daw nitong ating kausap na sinasamba daw ng Muslim ay yung Baal o sino-sino pa. Kahit tanungin natin ang Muslim around the globe, mayroon bang sumamba sa iba pa bukod lamang kay Allah? Kaya walang lalagyan yung ating katunggali. Bakit? Kami mismo na mga Muslim, bakit itatanggi ba namin kung mayroon kaming sinasamba bukod kay Allah? Ang amin lang sinasamba ay walang iba kundi ang nag-iisang Diyos at ang pangalan niya ay Allah, ay pinakilala niya. Pero bakit nyo ngayon tinikismis na pati si Jesus ay sambahin o naging Diyos na rin? Mabuti may Quran, mabuti may Muslim na maglilinaw sa pagkakawindangan ninyo. Kayo lang naman ang nagkakawindangan. Hindi ko pa itinanong kanina na ang mga kakristyanuhan ba ninyo tinatanggap ang tinuturo ni Brother Denmar? Hindi rin. Dahil wala nang pagkakaisa talaga under Christianity na ituro si Jesus ay Diyos. Walang-wala. Mas matimbang pa talaga si Jesus ay sundin sa kanyang katuruan, paniwalaan siya ay sugo, propeta ng Diyos, alipin at lingkod. Tao, period. Hindi na hihigit kumulang. Bakit? Ang turo ni Jesus, isa ang, di ba? Ang isinugo sa mga Israelita. Tama ba? Ngayon, bakit mo ngayon sasambahin si Jesus? O di taliwas ka pala kay Jesus dahil wala naman siyang sinabi na sambahin ninyo ako. Tama po ba? Kung titingnan ninyo, basahin ninyo ang Marcos 3:35, ano sabi ni Jesus? Ang mga lalaki, babae, na mga tumatalima, nagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay silang aking mga kapatid. Tama, magkakapatid ang mga mananampalataya sa isang Diyos. Innamal mu'minuna ikhwah. Sabi ng Quran, ang mga mananampalataya, sila ay tunay na magkakapatid, kahit anong lahi. Yun ang kapatiran sa tinatawag na pananampalataya sa Diyos. Unang kriteria. Okay? Pakinggan mo, makinig ka, Brother Denma, para mayroon kang maitanong. Okay? Ang Islam ang siyang relihiyon na inangkin ng Diyos at tinawag niyang din. Ika nga'y relihiyon ni Propeta Abraham na siyang ama ng pananampalataya. Magbasa ka mamaya sa iyong Biblia na sinabing si Abraham bilang father of faith ay Kristiyano siya. Otherwise, kung wala, dahil sinabi ng Quran na si Abraham ay isang Muslim, hindi siya Kristiyano, hindi siya Hudyo. Kung sinugo ng Diyos ay mga Muslim at ang mga sumusunod sa mga katuruang ito, sa dinala ni Propeta Muhammad sumakanya ang kapayapaan ay kami mga tinatawag na Muslim, nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi kami anti-Kristo dahil sinunod namin ang turo at konsepto ng turo ni Jesus, isa ang Diyos. Very simple, napakalinaw po yan. Pangalawa, si Allah ang tanging sasambahin na siyang ipinangaral ng mga propeta sa bawat henerasyon. Kahit anong linggo man. Mabasa yan sa Quran 16:36. Kung nagpatira pa na yaong mga propeta sa kanilang pagdarasal at nagpatira pa rin ang propeta Muhammad at nagpapatira pa ang mga Muslim sa aming pagdarasal, isa lamang ang aming sinasamba. Kung ganun, hindi kami antikristo, kundi kami ang sumusunod kay Kristo. Makikita ngayon na kayo ang antikristo. Kayo ang taliwas sa tinuro ni Kristo. Bakit? Instead
sundin nyo si Jesus, hindi ni si Jesus mag kaya huwag kayong sumamba maliban lamang sa sinamba ni Jesus. Paano ngayon nangyari na pati si Jesus sambahin ninyo? Okay, pangatlo, ang bakas ng pagiging Muslim ng mga naunang sugo at propeta biblika ay makikita sa Islam na siyang ginawa ng mga Muslim. Fasting, dasal, mayroong balbas, hindi kumain last ng 1 baboy, minute. nagtatalukbong ang kababaihan. Nap. Thank you, brother. Kaya ang atin lang, mashallah, alhamdulillah, maraming salamat sa oras na to. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Magdarasal muna kami, brother, kasi Riyadh area, Maghrib, para hindi mapupunta. Okay. Tatapusin ko lang ito. Magdasal kami at balik ako. Mga ilang minuto naman, habang po kayo ay nagpropaganda, nagbabasa ng comments at mga sasabihin kong ano yung mga kasunod na topic. Inshallah, so pagpapatuloy mamaya inshallah sa Q&A, siguro tapusin ko kasi magdasal lang muna kami. Yes. Okay lang ba, Yes, brother bro. moderator, at sa ating Yes. tanggalin si brother Denmar, okay ba yon? Okay, maraming thank you. Okay lang sa akin si Bro din. Okay, sige. Sige, ibigay muna natin yung time sa ating kay Miss Dibcon. Baka meron siyang advertise or babatiin dyan sa ano. Pabor din to sa akin, kaya ako nalaglag kasi nalubat yung cellphone ko. Buti na lang ano. Pag ano na lang, sino ba yung magbabasa ng live comments para ano, kasi hindi ko pwede ipalight tong cellphone ko kasi baka ma-shutdown ka ulit. Okay, shout out na lang no sa ating mga kasamahan dito sa Rome. Baka may mag-volunteer dyan na magbasa ng comment sa live. Miss Dibcon? Chappy? Oo, naririnig. Wala pa si Bro Ali kasi nag-pray. So habang wala siya, pwede ka basa ng comments o kaya meron kang i-announce para dito sa Dibcon. Sige. Susubukan ko. Ako na lang siguro. Okay, tambay lang po tayo no sapagkat yung ating katunggali ni Bro Dinmar ay nag-pray. Hindi talaga pwede, bro. Tambay lang muna no kasi hindi ko pwede pa-light yung cellphone ko, baka ma-shutdown ako, walang magti-take over ng moderate. Promote Pwede po. Okay. Tanungin natin siya no si Bon. Miss Dibcon. Sige, go ahead bro, i-promote mo na habang wala pa yung si Bro Ali. bati ay para pasok po doon sa ating YouTube. At meron po tayo ditong t-shirt at saka mug ng Debaters Convention. Pwede nyo rin pong bilhin yung aming mga merchandiser. I-chat nyo lamang si Sispo o kaya si Rasha. Kaya iba pa nating mga admin dito sa Debaters Convention para
mayroon kayong mga merchandisers na magagamit araw-araw at makita na kayo ay proud Debaters Convention, no? At huwag niyong kalimutang tumutok din dito at i-share yung ating mga program sa Debaters Convention para lahat tayo ay matuto sa ating mga paglapit kay Kristo, no? Na lalo tayong maging productive, no, sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, no? Maraming salamat, Mr. Moderator. Yun lamang yung aking sasabihin. Okay, maraming salamat din, ano? So, habang hinihintay natin uh, iayahan ko rin yung lahat na mayroong mahilig sa mga ganitong usapin ay pwede kayo makilahok dito sa debating ito. Ito ay isa lamang, no, sa pamaraan ng ating pag-aaral at pangangaral sa ating pananampalataya. So, binabati ko, no, isa-isahin ko yung nasa room habang wala pa si dito si si Bro Marty, si Sis Nina, si Alvin, of course, yung ating affirmative, si Dinmar Santiago, si Miss Debcon, si Valeriano, si Ma'am Remy, si Lito, no? Si Brother AG, si Isaac, at saka si Brother Joy, at saka ito si Rene, no? Salamat sa inyong pagtatyaga. So, muli po, no, yung ating paksang pinag-uusapan ngayong gabi ay patutunayan ng RCC na ang mga Muslim ay antikristo, no? Affirmative po dito yung RCC, negative din yung Islam. So ito po si Brother Daud, no, ay nagmo-moderate ngayon, isang Muslim. So ako'y nagpapasalamat, no, sa lahat ng bumubuo sa DevCon, mula sa admin kay Bro Russia, no? So yun lang po siguro, baka meron pang ipopromote yung ating mga kaibigan, no? Si Bro Dinmar, baka meron siyang ipopromote. Yes po, no? Mayroon tayong mga susunod na debate dito sa Debaters Convention, no? So, kung mamarapati na moderator, ako ay magpo-promote ng aking mga magiging debate in the future, no? So, unahin ko na po itong ating debate laban dito kay Bro Rian Puentes, no, ng Baptist. No, ang aming paksa ay patutunayan ko na kami ang tagasunod ni Maria, kayo ay tagalabag. No, sabi ni Pastor Rian, no, si affirmative, negative ako dito, no? Maganda. Yeah. Paksa yan. Opo, moderator. Ito, magaganap ito sa June 9. 9 na po, no? No? Yan. So, people rin. Yeah, moderator, nag-back yung aking phone. Itong ating susunod na debate, no? Nina-reschedule natin, no, yung kay Brother Fernando Camacho, no? Yung aming topic na patutunayan na si Maria ng tao sa Diyos, no? Yeah. Tapos yung debate namin ni Brother Rod sa June 12, no, June 12 to, yung patutunayan na natitirang Sabat sa Hebreo 4:9 ay linggo. No? Yan po ay sa ganap na 10:00 ng gabi, no?
Ako ang affirmatibo diyan, si Brother Rod Lopez ng SDA ang negative. Okay. At hindi ko na rin sasamantalahin ko na rin, moderator, na yung mga ating mga Sige, debate. go ahead. Habang wala pa si Yung Bro ating Alex. mga debate ay mapapanood nyo rin sa aking YouTube channel. Hanapin nyo lamang Bro Denmar Santiago. Lalabas na ho yan, no, yung aking YouTube. Paki-subscribe lang ho yan dahil pagkat tayo mabot ng 1,000 subscriber ay magiging monetize na po yan at tulungan natin yung isang charity institution na pangalan ay Tulay ng Kabataan Incorporated. No, yan po ay isang charity institution kung saan may mga bata na kinupkup nila. Isama mo na rin yung sama mo na rin yung schedule natin sa 14 yata yon. Opo, yung aming schedule ng debate ni Brother Dawood. Brother Dawood, ano nga ang ating paksa nun? Patutunayan mo na si Kristo ay tunay na Diyos. Yan. Yun yung paksa mo na ibinigay sa akin. Opo, yan. So, sa aking YouTube, no, kapag ako na ano yan, nakatay ng financial dyan sa ating YouTube, tutulungan natin yung isang charity institution, no, na nagkukop-kop sa mga bata, no, nagbibigay ng edukasyon, tahanan, pamilya sa kanila, no. Yung mga pakalat-kalat sa kalye, ayan. Tsaka yung mga walang magulang, yung mga namatayan ng mga magulang, ganyan sila, no. So, tulungan natin sila, mga kapatid, sila ang una nating target sa ating pagtulong sa ating kapwa, no. Yan. So, i-subscribe niyo po sa aking YouTube, Brother Denmar Santiago, lalabas na ho yan sa inyong YouTube. Ayan. So, ayan, Mr. Moderator, no, na ipromote natin yung ating debate na sa June 14. Yung alas 10 ng gabi, no, na patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos, bali ito ay kasunod ng aming debate ni Ali Javier ngayon. So nagpapasalamat tayo sa mga nandito sa room. Okay. Gaya ng sinabi ng ating moderator, praise the Lord, na nandito kayo. Si AJ ng End Time. Yan. Si Valeriano, si Pastor Valeriano ng End Time. No, si Rene, hindi ko alam ang affiliation ni Rene, no. Si Sister Remy, yan, Catholic. Tsaka si Sister nila. Si Isaac, tsaka si Alvin, hindi ko alam ang kanilang affiliation. Ganun din si Marty. Si Joy, ano ba tong si Joy? Yan, hindi ko rin alam yung kanyang affiliation. Si ano yan? Ng Iglesia ni Cristo. Parang pagkakalam ko yan kay Joy, yan yung nagdidebate kagabi na kalaban ni Bro Alex. Ayan na pala yung ating kaibigang si Ali, Mr. Moderator. So, Moderator, baliktad yung camera ni Ali. Nakakahilo eh. Baliktad ho eh. Baliktad. Baliktad. Yan. Di ko nakikita dito yung ayos natin open mamaya. cam. So, mayroon kang 7 minutes para sa pagtatanong, Bro Denmar. Unang paalala lang po, no? Na dyan lang kayo magtatanong sa kanyang inilatag. Okay, so, Brother Ali, start. no? Ang tanong ko, no? Sabi po kayo ay hindi kayo antikristo dahil tagasunod kayo ni Kristo. Tama ba? Yes, brother, or no? kasi ang topic natin, patutunayan mo na ang Muslim ay antikristo. Natagpuan natin ngayon na kami ang tagasunod sa pamamaraan ni Kristo. Kaya ikaw pa ito ngayon magiging antikristo dahil itinuturo mo na sambahin si Kristo o Diyos question. Kristo samantalang sinabi niya Next tao. question. Sunod na tanong. Kung kayo ay hindi antikristo mo sunod sa utos o aral ni Kristo, yung aral niya na bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Katangian Santo, Mateo 28:18-29, sinusunod nyo ba yun? Or no?
Objection muna, brother moderator. Ano yung objection, Ayaw Bro ko Ali? kasing lumalayo sa topic at saka para masunod natin yung rules. Total, hindi ko naman binanggit ang bautismo na yan. Mamaya siya yung magtanong sa second, pero sasagutin ko pa rin sa naiwang mga segundo. Huwag yung simplang-simplang, Okay, so brother Denmark. okay. So no side comment lang po tayo, ano? So may any Next counter question na, objection, next question na, Bro okay. Dinmar? Ngayon. Sige, next question, no? Ngayon, Maya sa pwede aking mo itanong lakad yan. kanina, di ba napakinggan mo, no, sa unang 1, 2, 3 at 4 na sinasabi doon, na dumating yung Antikristo na nagpapahayag na si Kristo ay hindi na paritong nasa laman. Nadinig mo yon? Yes or no? Yes, kaya nga lang, sumimplang bakit? Ang itinuro ni Jesus, kahit saan sa Biblia mo halugugin, hindi niya sinabi na Diyos ako. Ang turo niya, tao ako. Ngayon, kung kukunin natin yung mga tinuturo mo, di magkakasimplangan tayo ngayon, magkakawindangan tayo. Gustuhin mo ba ng salita ng Diyos pagkakawindangan natin? Next question. Mabuti lang may Muslim. Mo pala yung si Kristo. So, okay. Kung narinig mo yun, tutol ka ba na si Kristo ay nasa paritong nasa laman and the word of Hindi ko God tinututulan was kung ano yung made flesh. konsepto John na chapter tinuturo 1 ninyo. verse Ang tinututulan ko yung pagkakawindangan Yes or no? natin at hindi namin, hindi kami anti-Kristo kasi kami ang tagasunod sa pamaraan at ginawa ni Kristo. Next Okay, question. next question. Hindi mo tinututulan na nagkatawan tao si Kristo. Ibig sabihin, kung hindi mo tinututulan na si Kristo yung nagkatawan For tao, the bago second siya time, hindi ko magkatawan tao, tinututulan yung ano siya? itinuturo ninyo Bago na siya nagkatawang tao si tao. Kristo kasi yan nga turo ninyo. Pero tinututulan ko yung simplang-simplang na tinuturo nyo kasi tauhid tayo. Si Jesus sabi niya, tao ako. Kaya huwag ninyong ituro na Diyos si Jesus dahil hindi niya sinabi na Diyos ako. Ano yung objection? Objection moderator, tinatanong ko siya. Nung hindi pa nagkatawan tao si Jesus, ay ano siya? Hindi ko tinatanong kung tutol siya na nagkatawan tao si Kristo o hindi. Ang tanong ko, bago siya magkatawan tao, ano si Kristo? Okay, so bro, Counter, please. Moxie, counter, anong counter? Ang topic kasi, patutunayan niya na anti-Kristo si Jesus. Ang ibig sabihin ng anti-Kristo, salungat sa ginawa ni Jesus. Alam ba na kaya nung kausap natin kung anong topic? Okay, so Moderator, ayon sa Yes. ating rules, pag walang sagot, pass, next question. sasagutin mo ba, Bro Ali, ng categorical yung kanyang sagot na nung hindi pa nagkatawan si Kristo, ano siya? Sasagutin mo o proceed tayo sa sunod na tanong? Di ba malayo sa sa topic yung kanyang ang kanyang tanong? Okay, so ako na yung magdesisyon, no? Siguro next question na lang natin para hindi tayo magtatagal dito. So mamaya, pwede yan mo i-refresh yung tanong na yan mamaya pag sikan kasi okay. So nakakat yung time mo, bro, no? Nakakat yung time, huwag ka mag-alala. Sige, bro. Next question. Okay, next question. Okay. Ano ang pagkakaalam mo sa aming turo? Kami ay nagtuturo ba na kami ay mayroong iisang Diyos? Yes or no? Nagtuturo kayo, yes, ng isang Diyos na may tatlong persona na salungat sa tinuro ni Kristo. Kaya kayo ang antikristo. Sabi ni Jesus, isa ang Diyos. Hindi niya sinabi na may tatlong persona. Sunod na Mabuti tanong. na lang may Muslim na naglilinaw. Kaya kami Sunod na tanong. Okay, next question. So, kanina, binasa ko yung inyong Quran, no, na nandoon yung pangalan ni Baal.
bakit binanggit sa Quran yung pangalan ni Baal? Binabanggit sa Quran ang mga sinasambang Diyos-Diyosan ng mga naligaw. Kaya't dumating ang Quran upang linawin Next sa atin at question. ipaalam, ipakilala kung sino ang dapat natin sambahin. Okay, next question. Dito sa Quran, chapter 37, verse 125, sabi diyan, do you call upon Baal and leave the best of creators? No, tinatanggap mo ba to na si Baal ay best of the creators? Yes or no? No, sapagkat unawa mo lugaw. Bawal mag-conclusion ang hindi Muslim sa kanya-kanyang unawa para gawin yung Biblia na windang-windangin. Sunod na Nagkakaisa ang tanong. Muslim sa paniniwalang Okay, Allah sunod ang na Diyos. tanong. Dito sa Quran, chapter 23, verse 14, ang sabi ng Quran, then we made the sperm drop into a clinging cloth and we made the cloth into a lump of flesh and we made from the lump of bones, we covered with bones, then we developed him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators. Tinatanggi mo ba na mayroon kayong creators? Yes or no? Yes, tinatanggi kasi walang ganyan turo na marami ang tunay na Diyos katulad ng tinuturo nyo. Ang turo ng Islam, isa lamang ang totoong creator. Siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag Sunod mong na tanong. lulubawin. Okay, thank you. Okay, Sunod na sunod na tanong. tanong. Ibig sabihin, lahat ng binasa natin sa Quran, tinatanggihan mong tanggapin, yes or no? Tinatanggihan ko unawa mo kasi nilulugaw mo. Kasi kung sundin natin unawa mo, magkakawindangan tayo. Dadalhin din Last sa tatlo sa 1 isa, minute. maraming Diyos. Bawal Okay. yan. Okay, next question. Sino ang mas dapat namin paniwalaan? Itong nabasa ko sa Quran o ikaw na wala man lang paliwanag doon sa aking mga binasang talata sa Quran ninyo? Sino dapat Ako- na ako paniwalaan? ang- Correct o ikaw? Ako ang paniwalaan mo sa interpretasyon ng buong kamusliman sa kung anong mabasa sa Quran na isa lamang ang Diyos, siya si Allah, wala nang iba, period. Yan din turo ni Moses at Jesus na tinuro ni Muhammad. Next question. Thank you. Okay, next question. Okay. Noong panahon ni Abraham, no, nandoon na ba si Muhammad? Yes or no? Wala pa, sapagkat si Muhammad ay huling sugo. Si Abraham ay nauna sa isa sa mga nauna sa mga propeta. Ang turo ni Abraham hanggang kay Propeta Muhammad, maging turo ni Jesus, Islamic, Okay, brother. so Kaya, kung hindi pa kaya kami dumating ay- si Muhammad, Next question. kung hindi pa dumating si Muhammad, hindi pa na ipapakilala ang kamusliman, lalo na kay Abraham? Yes or no? ipinakilala na sapagkat sa 1636 ng Quran, nagturo ang lahat ng propeta na sumamba lamang kay Allah. Hindi nila tinuro na sambahin si Jesus Time. kapahagi ng Diyos. Time. Thank you Time. very much. So, dyan po no, nagtatapos yung cross-examination ni Brother Dinmar na mula sa RCC. So, ngayon ay dadako tayo sa rebuttal stand na 10 minutes. So, Bro Dinmar, meron kang 10 minutes. Go! Okay, thank you. Ayan, magandang gabi ulit sa inyong lahat mga kaibigan at ito ang inyong malita lingkod, Brother Denmar Santiago mula sa Roman Catholic Church. No? So ngayon, babasahin ho ulit natin bakit natin nasabi yung una nating punto na sila ay sumasamba kay Baal. Pag sinabi nating na kay Baal sila ay mga pagano, hindi Kristiyano. Basahin ho natin ang kanilang Quran. Dito ho natin basahin. Dito ho sa Quran chapter 37 verse 125. Sabi dito, sa Sahih International na Salem. Sabi dito, do you call upon Baal and leave the best of creators? No, creators nila si Baal. Creator nila. Oh, tandaan niyo ang Diyos ay manlilikha. Kung si Baal ay creators, one of the creators, lalabas ang Diyos nila ay si Baal. Therefore, pagano sila, kaya sila ay hindi mga Kristiyano, kundi anti-Kristo. Tandaan niyo, ang dapat natin kilalaning Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dito sa Quran, sa 23:14, sabi diyan sa Sahih International, then we made the sperm drop into a clinging cloth and we made the cloth into a lump of flesh. We made from the lump of bones.
we covered the bones with flesh, and then we developed him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators. Oh, tingnan niyo, best of creators. So isa lamang po si Allah sa lumikha sa tao. No? Sabi niya dapat mas paniwalaan niyo ako kaysa Quran. Di ba? Tinanong natin siya, sino dapat tayong paniwalaan? Yung Quran o ikaw? Ang sagot ng ating kapatid na si Ali, siya daw ang paniwalaan niyo. Ay nako. Ayan. Sino nagkakawindangan ngayon? Ayan. Nagkakawindangan. Ngayon, tinatanong niya ako, may mabasa ba na sinabi ni Kristo na siya ay Diyos? Binigyan ko John chapter 4 verse 26 na Aramaic Bible in the plain English. Tandaan ninyo, ang salita ni Kristo ay Aramiko. Kaya ang Biblia ay sinulat sa hindi lamang sa Greek, hindi lamang sa Hebrew, hindi lamang sa Latin, kundi sinulat din siya sa Aramaic. No, katulad ng Gospel of John, no, isinulat po yan sa Aramaic. At ganito ang ating mababasa, sabi niya diyan, no? I am the living God. No? So, hindi naman itatanggi ng ating kapatid. Sinabi diyan ni Kristo, I am the living God. Oh. Nagbigay naman tayo ng talata, hindi niya lang tanggap yung translation, nagmamarunong sa translation. Sige nga, Ali, ano nga ang yung background para sabihin mali yung aking translation na ginamit. Inaamon kita, maglabas ka ng iyong credibility, ng iyong background sa textual analysis para malaman natin kung ikaw ay mayroong kredibilidad sa pagpapaliwanag ng mga teksto at manuskripto. No? Next. Sabi natin, no? Ito binabasa niya, babasahin natin. Dito sa Isaiah. Basahin natin yung kanyang pinabasa kanina. Isesemplang natin sa kanyang yung kanyang argumento, isesemplang natin, no? Okay. Sabi dito, no, sa Isaiah, Isaiah chapter 44 verse 24. Sabi diyan, hindi ata 44, 28 ata. Nandiyan niya sa Isaiah chapter sinasabi niyang walang iba katulad ko. No, pero inaano natin mga kapatid na yan ay hindi comparison sa anak, no? Hindi po yan comparison sa anak at saka sa ama. Dahil, no, ang tinutukoy diyan ay mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Okay? Okay. So basahin mo natin diyan ho sa Isaiah. Okay? Yung kanyang sinasabing talata. Okay. Sabi ko dito sa Isaiah chapter 46 verse 5, kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis kung kami ay magkagaya. Okay, ibaba lang ho natin basa sa 1:46, sabi diyan, si Bel ay nagpatira pa sa Nebo at yumuyukod sa kanilang mga Diyos-Diyosan na nasa ibabaw ng hayop at sa ibabaw ng baka. Ang mga bagay na inyong daladalang inilibot ay mabigat na pasan sa pagod na hayop. Ayan. So ang tinutukoy pala na walang katulad, no? Tinutukoy pala ng Diyos na saan niyo ako itutulad, saan niyo ako iwawangis. Wala nga akong katulad. Alangan, wala siyang katulad sa mga Diyos-Diyosan. Yan. So nagkamali ng konteksto ang ating kapatid. No, ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos. No, ang tinuturo namin, iisang tunay na Diyos. No? Hindi niya sinagot yung tanong ko kanina nga Sabi niya, kami sumusunod kami sa utos ng Diyos kaya kami Kristiyano. Yung pagbabautismo ba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tinutupad din niyo? Hindi. Hindi niya nga sinagot kasi hindi nga. Malalaglag siya. 3 minutes. Okay. Thank you, moderator. Basahin natin. Dito sa unang Juan, sa 4:2 at 3. Unang Juan, 4:2 at 3. Sabi ay ganito, no? At ang bawat espiritong hindi ipinapahayag. Tandaan niyo espiritong hindi nagpapahayag. Na ano? Na si Kristo. Ayan. Na si Jesucristo hindi mula sa Diyos.
ang espiritu nasa kanila ay antikristo, no? Sabi diyan, no, nagpapahayag na si Jesucristo ay hindi naging naparitong nasa laman, no? Ang espiritu ng antikristo ay nasa kanila, no? Ayan. So ang antikristo, yung tumatanggap na si Kristo, hindi naparito sa laman. Okay. Kaya sabi natin, John chapter 1 verse 1, ang Diyos, ang berbo ay Diyos at ang berbo ay nagkatawang tao. Hindi daw siya tutol na ang si Kristo ay nagkatawang tao. Therefore, tinatanggap na ni Ali na si Kristo nagkatawang tao. Maraming salamat, Brother Ali. Konti na lang, Katoliko ka na. Yan. Konti na lang, Katoliko ka na. Yan. Ngayon, ikalawang punto, bakit natin nasabing antikristo itong mga Muslim? Dahil ikalawa, no, hindi nga nila tinatanggap na si Kristo ay Diyos. Tandaan niyo Exodo 8:58, ako ay si ako nga. O ano sinabi kay Moses? Exodo 3:14 hanggang 15, sabihin mo sa mga Israelita, isinugo ka ni ako nga. O, ibig sabihin, si Kristo nandun pa sa pasimula. Basahin ko daw na si Abraham ay Kristiyano. Nako, hindi ata alam ni Ali no si Kristo ay nasa pasimula na. No. Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi diyan, let us make man into our own image, us, no, kasama ang anak. Kaya sabi ng ama, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, at ikaw, Panginoon, ang naglaglad ng langit at ng lupa, no, at gawa iyon ng iyong mga kamay. O, Hebreo 1:8 at saka 10. No? Napakaliwanag na si Kristo, manlilikha, panahon pa ng Henesis, panahon pa ni Adan. Kaya si Abraham, ano siya? Spiritually Christian. Kahit hindi pa na tinatawag ang mga tao doon na Kristiyano. Last 1 minute. Sapagkat ang sinusunod ng Diyos ay si Kristo. Okay? Ayan. So ikatlo, bakit natin nasabi na sila ay antikristo? Dahil no, itong mga Muslim, no, bukod sa sumasamba kay Baal, no, sa una nating premise, no, alam nyo ang ginagawa ay tinatanggi nga nila, no? Tinatanggi nga nila si Kristo, no, na nagkatawang tao. Yan, yung ating paulit-ulit ko sinasabi. Ngayon, ay ang propeta nila, no, sinasaniban ng diablo. O mamaya babasahin ko, no? Galing sa kanilang Quran mismo. Ang kanilang propeta sinasapian ng diablo. Yan. So, makikita natin kung ang kanilang propeta ay sinasapian ng diablo, hindi po yan sa Diyos, no? Hindi po yan sa Diyos. Bagkus yan ay sa antikristo, no? Yan. So hindi rin sila sumusunod kay Kristo. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Marcos 7, sabi ni Kristo doon, maaari nang kainin ang lahat ng mga bagay sapagkat malinis na. No, kahit yung baboy pwede nang kainin. Ayaw nga lang nilang kainin, ano? Ayan. So, ayan, no, naribat natin lahat ng kanyang sinabi. Time. So, dyan po, no, nagtatapos yung ikalawang tindig o rebuttal time, no, ni Bro Dinmar ng RCC. Uulitin ko, ang kanilang paksang pinag-uusapan ay patutunayan ng RCC na ang mga Muslim ay antikristo. So, meron si Bro Ali na 7 minutes, no, sa kanyang pagtatanong. Paalala lang, ano, na dito sa rebuttal stand ay pwede nyo nang itanong, no, kahit ano, basta pasok sa pinag-uusapan o sa inyong pinag-uusapan. So, bro, meron kang 7 minutes. Yes, para sa iyong pagtatanong. Ready ka na ba? Thank you. Okay. Thank 7 you. minutes. Brother Dinmar, nandiyan ka pa ba?
Start now. Okay, brother, tanong, nagturo ba ang ating Nandito topic, pa po, patutunayan kapatid mo na ba Ali. na ang Muslim ay Antikristo, yes or no? Yes, kayo ay antikristo. Kaya nga sabi sa Biblia, no, unang Juan 4:2 at 3, no, hindi nyo tinatanggap na si Kristo ay Diyos na naparitong nasa laman. Next question. So, yan. Thank you. Kaya kayo ay Antikristo. Premise. Alam Next natin question. na ang word Antikristo ay taluwas kay Jesus. Kay Hesus Kristo. Okay. Nagturo ba si Hesus Kristo na isa ang Diyos? Yes or no? Sagot please. Choppy sa akin, pakiulit. Ulit. Okay, Nagturo choppy ba daw. si Jesus? Nagturo ba si Hesus Kristo na isa ang Diyos? Hello? Yes or no? Pakiulit yung tanong, Mr. Moderator. Hindi ko narinig eh. Pakiulit daw ng tanong, hindi niya na ano. So ang tanong, Bro Dinmar, nagturo ba daw si Kristo na ng iisang Diyos? Yun po ang tanong, Bro Yes or no? Yes or no? Dinmar. Yes or no? Yung categorical question niya. Yes. Yes, nagturo si Kristo ng iisang Diyos. Yun ay ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Mateo 28:19. Next question. Okay. Okay, next question. Nagturo rin ba si Moses at Muhammad na isa ang Diyos na siyang tinuro ng Muslim? Yes or no? Yes, nagturo si Moses ng isang Diyos, pero si Muhammad nagturo, alam naman natin, sa Quran siya nagsulat niyan. Isinulat niya si Allah ay best of creators, no? Quran chapter 37 verse 135. Next question. Bakit ka ngayon nagtuturo na ang Diyos ay mayroong tatlong persona? Sino paniniwala namin? Si Moses, si Jesus, si Muhammad o ikaw? Panaan mo Rudin ako at saka si Jesus at saka si Moses, pero si Muhammad wag. Kasi si Muhammad, no, sinapian ng diablo sa Sahih al-Bukhari. Volume 6, book number 60, number 475, no? Next question. Turo ni Jesus, isang Diyos, yes, kamo sa sagot. Turo ni Moses, isa ang Diyos. Turo ni Muhammad, isa ang Diyos. Turo ng Muslim, isa ang Diyos. Yes or no? Yes, nagturo si Jesus na iisang Diyos, gayon din si Moses, no? Pero si Allah, no, nagturo siya, sabi niya sa Quran 137 verse 125, si Baal ay best of creators. Next question. Next Bakit question. mo ngayon dinadagdagan ng turo na ang Diyos na isa na tinuro ng mga propeta ay may tatlong persona? Sino ang paniniwala namin? Ikaw o ang mga propeta na turo ng Muslim? Ang dapat mong paniwalaan ay ako at ang mga propeta, kasi yang si Muhammad ninyo, no, nagturo, Quran chapter 23 verse 14, then we made the sperm drop into a clinging cloth. Sabi niya, sabi diyan, so blessed is Allah, the best of creators. Marami pala kayong Diyos eh. Sabi diyan, Next question. kami. Next question. Kakaiba ba yung turo mo, brother, sa turo ng mga propeta na isa ang Diyos ang turo nila? Bakit mo dinadagdagan na mayroong tatlong persona? Okay, napakaliwanag naman sinabi sa Quran ninyo eh. Sa Quran chapter 23 verse 14, na si Allah is blessed of the best of creators. No? Pag sinabi natin creators with letter S, hindi lang isa, kundi tatlo. Next question. Okay, Antichrist ang ating topic. Nagpatira pa ba si Jesus sa kanyang dasal, yes or no? Yes, nagpatira pa si Jesus sa kanyang pagdadasal dahil ito ay custom ng Okay, Hudyo. nagpapatira pa rin ba Hindi yung Muslim custom kung ng magdasal, Muslim. yes or Next no? question.
Yes, nagpapatira pa dahil kinopya ninyo sa Torah naming mga Kristiyano. No, tandaan ninyo, ang Biblia ay sa mga Kristiyano at lalong-lalo na sa Katoliko. Kinopya ninyo, Next kaya question. kayo nagkaroon ng Quran. Papatunay. Okay. Sino ngayon ang Antikristo? Ikaw o ang Muslim? Ang Muslim, no, bakit? Unang Juan 4:2 at 3. No, kayo yung may espiritu ng Antikristo na hindi tumanggap na si Kristo na Diyos ay nagkatawang tao o naparitong nasa laman. Next question. Next question. Sinong paniniwalaan namin, Brad? Yung sinungaling na sinasabi mo o yung matimbang na kami ang tagasunod ni Kristo? Ako ang paniniwalaan ninyo dahil Last ikaw 1 minute. Kasi kaya kayo naging sinungaling kasi ayaw niyong tanggapin na si Kristo Diyos na nagkatawang tao. Kaya Juan 8:44, kayo ay anak ng mga sinungaling. Next question. Okay. Nag-fasting ba si Jesus biblical? Yes or no? Yes, at fasting si Jesus at gawain din yan ang mga Katoliko. At kayong mga Muslim, nakikopya lang sa Biblia namin. Next question. Next question. Okay. Nagpa-fasting din ba yung mga Muslim pag Ramadan? Isang buwan, yes or no? Yes, no, nagpa-fasting pero kinopya nyo sa Biblia. Kasi kayong mga Muslim, sulpot kayo 5th century. No, according sa World History, page 326. Oh, kayo ay sulpot, tinatag ni Muhammad. Next question. Kung ganun, kami ang tagasunod sa mga gawain ni Kristo at kayo'y anti-Kristo dahil di nyo ginagawa yung mga tinatanong ko, yes or no? No, kayo ang antikristo kasi nga unang Juan 4:2 at 3, no, yung mga may espiritu nagpapahayag na si Kristo ay hindi Diyos na naparito nasa laman. Yun. Time. So, diyan po nagtatapos yung ikalawang tanong ni Bro Ali para sa ating affirmative. So, dadako na naman tayo sa rebuttal stand mula sa negative side na mula sa Islam na si Brother Ali Habir. So, Bro Ali, meron kang 10 minutes para sa iyong rebuttal stand. So, bro. Okay, maraming salamat, Brother 10 Dawood. minutes start now. Maraming thank you, Brother Dawood. Pansin natin, mga kapatid. Akala ko magaling itong si Brother Denmar. Magaling lang pala sa hamunan. Magaling lang sa Rome. Pero pagdating na sa katotohanan, malayong magaling si Brother Fernando Camacho, masyaallah. Tsaka kahit paano si Brother Fernando Camacho, nakakasunod siya talaga kahit paano sa turo rin ni Jesus. Pero yung katunggali natin na nagsasabing magpapatunay na ang Muslim ay Antikristo, siya pa ngayon yung lumalantad na siya pala yung Antikristo. Dahil ang Antikristo ay taliwas sa kung anong ginawa ni Jesucristo. Kaya, anong ganito? Nagturo ba si Jesus na isa ang Diyos? Sumagot siya, yes. Tama naman talaga, biblical yan. Nagturo rin ba ako sa tanong si Moses na isang Diyos, tinuro rin ni Muhammad na isa ang Diyos na siyang tinuturo ng Muslim? Yes or no? Sabi niya, yes. Bakit ngayon itinuturo ng isang katulad nitong Brother Denmar na ang Diyos ay isa pero may 3 persona? Ito ang Antikristo talaga. Alam mo niyo, yung Antikristo ay taliwas sa pamaraan at ginawa ni Kristo. O turo mismo ni Kristo. Magtatanong siya, titignan kung paano masupalpal sa mga tinanong niya nung una. Okay, titignan niyo lang. Bakit ba sa kasunod na mga tanong, nagpatira pa ba si Jesucristo sa dasal? Yes, biblical yan, 26:39 na Matthew. Nagpatira pa rin ba ako ang Muslim sa dasal? Yes or no? Yes nga, kasi hindi may tatanggi. Nasaan yung mga Kristiyanong Katoliko partikular? Nagpapatira pa rin ba? Sino ang Antikristo ngayon? Kayo, dahil hindi nyo ginagawa ang itinuro ni Kristo. Taliwas kayo sa tinuro at ginawa ni Kristo. Kung palalawigin natin, kung titingnan ninyo yung nabanggit niya na Kristiyano kanina, i-google nyo lang.
Kristiyano is a Latin word, means follower of Christ. Kaya kami pa itong totoong Kristiyano na mga Muslim dahil sinusunod namin si Kristo sa isang banda. Sugo siya ng Diyos Walang pagkaiba ang turo ni Muhammad o ni Abraham sa turo niya Kaya kami ang mga tagasunod ni Kristo o tunay na Kristiyano sa isang banda. At kayo ang Antikristo. Matuto kayo mga kapatid. Pag narinig ito ng ating mga kababayan na naghahanap ng katotohanan, magmumuslim na naman. Inshallah. Ang tanong kanina, sino paniniwalaan namin? Yung mga biblical verses na ginawa ng mga propeta o yung kasinungalingan mo? Sabi ng nagsagot na si Brother Denmar, ako paniwalaan ninyo. Tignan nyo. Yung kasinungalingan daw niya ang ating paniwala. Totoo naman Puro lang haka-haka Di ba? Hindi ako lumagpas sa litra por litra ko ano sinabi ginawa ni Kristo. Pero itong katunggali, chismoso. Sorry ha. Sorry mga kapatid, ayaw ko pong makasakit pero okay naman ito At least marinig ng mga tao kung sino talaga ang Antikristo. Dapat alamin natin yung mga topic na inihahain natin na kung nakabasa lang kayo ng isang bersikulo ng Quran at lulugawin ninyo, bawal po yun mga kapatid. Huwag kang magbabasa ng Quran tapos ibibigay mo yung interpretation mo na katulad ng ginagawa nyo sa Biblia ninyong edited na walang original, na pagpipilitan mong sinabi ni Jesus, I am the living God, pero karagdagan na lamang sa mga edited na Biblia sa sandamukal na mga salin. Sino paniniwalaan namin? Si Jesus o ikaw? Sinabi ni Jesus, tao ako. In contrast sa sinabi na yan, mayroon ba sinabi siyang, Diyos ako? Nga inyong sagot dahil wala. Wala kayong mabasa. Otherwise, kausapin nyo mga iglesia ni Kristo, kakristyano ninyo. Ayaw nilang tanggapin na tinuturo ninyo si Jesus ay Diyos dahil totoo ang sinabi ni Jesus, tao ako, wag na kayong susubra dun. Otherwise, chismoso kayo. Ayaw ko talaga makasakit. Nakakasakit po ako. Paumanhin na po. Paumanhin. Okay. Faith lang naman po tayo mga kapatid. Okay. Ako lang naman ay makabahagi ang katotohanan ay maiparating na sabihin kung ano ang nasusulat at ang realidad na si Jesus ay tao, propeta, alipin at lingkod. Period. Huwag nyo nang dagdagan. Ang sumisimplang na mga bersikulo sa turo na ito, ibasura natin sapagkat ang salita ng Diyos hindi nagsasalpukan. Mabuti na lang mayroong Quran na dumating upang linawin sa atin ang ating pagkakawindangan. Basahin ninyo ang Quran, chapter 2, verse 213. Nung unang kapanahon, kana an-nasu ummatan wahida, faba'asallahu an-nabiyyina wa mubashshirin wa mundirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkum bainan nasi fi makhtalafu fihi. Hanggang sa dulo ng bersikulo, ang verse na to ay noona pang panahon, isa lamang ang pamayanan, isa lamang ang paniniwala ng mga tao, isa lamang ang kanilang Diyos na sinasamba. Nung lumaon na, nagkakawindangan na sila, hindi na malaman kung sino ang sundin, ano paniniwala, sugo na ang Diyos ng mga propeta at pinanaogan sila ng kanya-kanyang mga revelasyon upang ipanglinaw sa kanilang pagkakandangan. Ibig sabihin, propeta ang sundin, hindi ang mga nagtuturong katulad ng katunggali ngayon. Alhamdulillah, dumating ang Quran na dala-dala ng huling propeta Muhammad upang linawin ang ating pagkakawindangan. Dinadala tayo sa mensaheng isa lang. Si Jesus ay sugo, propeta, alipin at lingkod. Period. Walang ibang sasambahin maliban sa sinamba nila. Sa paraan din bakas ng kanilang pagsamba. Tumitira pa sa dasal, naghuhugas muna. Alhamdulillah. Natatagpuan talaga ito ang tunay na pananampalataya. Ang Islam nagtatangan ng isang mensahe ng katotohanan. Last 3 minutes. Maraming salamat, Brother Dawood. Ang atin mga kapatid, lalo na sa ating katunggali na si Brother Dinmar at sa mga nakikinig at makikinig pa, manimbang-timbang po kayo sapagkat
Kung susundin ninyo ang gusto ninyo sa inyong mga sarili sa paniniwalang nagkakawindangan kayo, hanggang dyan na lang kayong pagkaligaw ninyo. Ngunit kung ang basihan natin ay nahahawig tayo sa tinuro ng mga propeta, na isa ang Diyos, na tayo'y sumamba na may kasamang paghuhugas, pagtitira pa, tinuro ng huling propeta Muhammad na mabasa, tinuro rin ng inyong mga propeta ayon sa Biblia ninyo, welcome kayo sa Islam. Magkaisa tayong mga Muslim kung tawagin. Sumunod, sumuko, tumalima. Sumamba lamang sa iisang Diyos sa turo ng huling propeta na sumasaklaw sa ating kapanahonan. Basahin ninyo ang Hebreo 1:1. I-refer ninyo sa 1636 ng Quran. Sambahin lang natin ang nag-iisang Diyos sa kanyang pangalang Allah. At iyan ang itinuro ng lahat ng mga propeta. Kaya't kung makikita ninyo, mabasa ninyo sa Sipanaya 3:9, nung isinauli na ang banal na wika, ay ito na yung Arabic. At upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoong Diyos, ito na yung Allah na tinatawag ng buong tao sa daigdig. Allah ang pangalan ng Panginoong Diyos. At silang lahat ay sumamba na mayroong pagkakaisa. Ito na yung pagdarasal, yung fasting, yung ginagawa ng kamusliman na nagkakaisa around the globe. Walang salpukan, walang suluplight, walang windangan. In compare sa Christianity, hindi nyo malibot ang inyong baryo, sandamukal, sinasamba at sikta ninyo at relihiyon ninyo kanya-kanya. Sorry po talaga, ayaw ko kung makasakit. Pero paano kung hindi ko sabihin to? Hindi nyo malalaman. Total faith lang naman, kagat labi lang, manimbang, mag-aral, magsaliksik, at higit sa lahat, tayo po ay magdasal at manalangin sa nag-iisang Diyos na gabayan niya tayo sa kanyang relihiyon. Last 1 minute. Thank you, Brother Dawat. Huwag doon sa relihiyon na itinatag ng inyong kanya-kanyang mga bulaang propeta ninyo na ipinarehistro ninyo. Sapagkat ang relihiyon ay ang Diyos na mili. Pinili niya ang Islam. Quranic verse, malinaw. Pero ang inyong mga relihiyon, kanya-kanyang tatag, kanya-kanyang sulpot, ginawa ninyong negosyo ang relihiyon at yan ang katotohanan. Sorry, brothers. Okay. Brother Dawud, maraming salamat sa oras mo at sa kay Brother Denmar. Maraming salamat at sa mga nasa Rome, sa mga nakikinig at makikinig pa sa labas. Maraming thank you at ready na po sa closing examination. Time. Okay, maraming salamat Bro Ali sa iyong rebuttal stand, no? Ngayon, dadako na naman tayo sa ating tanong, no? Last na tanungan to mula sa ating affirmative. Meron kang 7 minutes para sa pagtatanong kay Bro Ali. Ulitin ko o paalala lang, no, pwede ka na magtanong kahit basta pasok sa topic, no, nilatag man o hindi nilatag, basta pasok lang sa topic. So 7 minutes start now, Bro Denmar. Okay. Tanong, no, kung kayo ay tagasunod ni Kristo, kaya kayo tinawag na Kristiyano, si Kristo pumasok siya sa sinagoga Lucas 4:16 para magsabat. Kayo ba ay nagsasabat? Yes or no? Yes. Ang sabat ay to rest. Kang ganun. Ibig sabihin ng point na yan, wala kang gagawin, kundi ang magawa mo lang ay magsamba sa Diyos. Ang mga Muslim 7 days a week pumapasok sa masjid. Thank you very much. Okay, next question. Kung kayo tagasunod ni Kristo, kayo rin ba ay nagbabautismo? No, sabi niya utos niya sa mga alagad niya, sino ang susunod sa kanya, no? Mga followers niya, followers as Christian, no? Sabi niya, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ginagawa niyo ba 'yan? Yes or no? No, sapagkat yan ay salpok sa katotohanan. Hindi yan itinuro ni Moses o ni Abraham o ni David, ngunit itinuro ng inyong bagong tipan ng Biblia na sumasalpok sa katotohanan. Kaya may Quran na naglinaw nito. Next question. Okay, next question. No?
Iwanan na kita dyan. Ang sabi sa unang Juan 4:2 at 3, no, yung mga may espiritu ng Antikristo, sila yung hindi kumikilala na si Kristo ay nagkatawang tao. Tinatanggap po ba yung sinasabi ng talata? Yes or no? Huwag hindi ko itatanggi ang talata, ngunit ang unawa ninyong lugaw-lugaw at windangan, dinadala tayo sa pagkakawindangan, hindi matatanggap. Kukunin Next natin yung question. tawhid. Isang turo na hindi So, kung sumisimplang. tanggap po yung Next talata, question. kung tanggap po yung talata, tinatanggap mo na si Kristo nagkatawang tao. Yes or no? Hindi ko tanggap yung unawa ninyo, pero yung nasusulat, tanggapin na natin. Kahit dyaryo pa dyan sinulat, nakasulat kasi. Ang hindi natin tatanggap yung pagkakawindangan dahil hindi naman tinuro yan ng Sunod mga na naunang tanong. propeta. Okay. Next Okay, question. categorical question. Categorical question. Sabi dito, sa unang purpose at tao, tanong, tinatanggap to ay mo ba na si correction Kristo please. Ang ay Antikristo ay nagkatawang tao? taliwas sa Categorical ginawa question. o Yes or pamamaraan no? ni Kristo. Kaya malabo yung mga katanungan na yan na nagdadala sa atin ng windangan, kaya magkaayos-ayos muna kayong mga Kristiyano, Iglesia, Jehovah's Witness, bago nyo kami talangsangin. Thank you. Next question. Okay. Next question. Okay, next question. Okay. Ang sabi sa Biblia, no, yung mga antikristo, sila hindi tumatanggap na si Kristo ay nagkatawang tao. Ngayon, kanina, sabi mo, tinatanggap mo na si Kristo ay nagkatawang tao. Ano ba talaga ang totoo? Yung sinabi mo nung first cross-examination o yung sinasabi mo ngayong hindi ka na naniniwala? Alin doon ang totoo? Correction, brother. Kanina, ang sabi ko, hindi ko itatanggi yung tinuturo mo kasi tinuturo mo na yan eh. Ang tinatanggihan ko yung pagkakasalpukan, kaya wag mo akong bigyan ng salpukan na unawa kasi kahit kailan di kami magturo ng Next question. pagkakasalpukan. So, tinatanggap mo ba, no, na nabasa ko dito sa John chapter 4, verse 26 ng Aramaic Bible in Plain English, na si Kristo nagsabi, I am the living God. Tinatanggap mo ba? Yes or no? No, hindi nga tatanggapin kasi sabi niya, tao ako, ngayon makakabasa ka sa windangan ng mga tinuturo, kaya magkakasalpukan tayo, bawal po yon sa salita ng Diyos. Next Ikunin question. natin yung isang turo. Okay, next Next question. question. Okay. So, last 2 Tinatanggap mo minutes. ba na nakasulat dito? Tinatanggap mo ba yung nakasulat dito sa Quran? Sa 37, chapter 125, na si Allah ay best of creators. Yes or no? Tinatanggap mo ba? Yes or no? Yes, nakasulat yan, pero wag mong lulugawin dahil hindi yang matatanggap. Dahil walang Muslim na nagsasabi na marami ang tunay na Diyos. Hindi katulad tinuturo nyo, maraming mga Diyos na tunay. Salpok pa more. Bawal po yan, brother. Isa lamang ang Diyos. Siya si Next Allah. question. Wala ka na bang may Okay. tanong? Okay, next question. Sabi dito Next sa Sahih al-Bukhari, Volume 6, Book 60, number 475, ang sabi diyan, Muhammad became sick and could not offer his night prayer for 2 to 3 nights. A lady, the wife of Abu Lahab, come and said, Oh Muhammad, I think that Satan has forsaken you, for I have seen him with you for 2 to 3 nights. Tinatanggap mo ba na si Satan nag-forsake kay Muhammad according dito sa inyong Quran? Yes or no? Yes. Kaya lang yung unawa na katulad ng iniisip ninyo, maging si Jesus, tinukso rin ng Objection, Diyos. Moderator. Ang Objection. mga Next. propeta ay talagang Objection. Ano yung hinihinder sila ng Cut the mga time. diablo. Ikakat mo na time. Anong objection mo? Affirmative? Objection, Moderator. Sabi ko categorical question. Yes. Sasagot muna sa yes or no. Yes. Sasagot ka muna bro ng hindi ko rin narinig I'm sorry, hindi ko narinig kung sumagot ba siya ng no or hindi. Yes. Pero Counter, brother. Counter, please. sige, i-counter mo na lang siguro.
Ano yung counter Iningatan objection? ko po yung mga categorical. Narinig niyo po, yes, sabi ko, i-rewind niyo yan. Lahat kako, yes kako, lahat ng mga propeta, maging si Jesus, tinukso rin ng Diablo. Hindrance yung mga Diablo sa mga propeta eh. Si Abraham nga, binatuno niya yung Diablo eh. Diba? Kaya hindi Okay, yan itatanggi. Huwag niyo lang uunawaing lugaw. Thank you. Okay, so ano bro? May ano ka ba? Bro, Mar? Okay na ako, sinagot niya na. Sinagot niya na ng yes. Eh. Okay na ako doon. Next question na po, moderator. Sige, sige, next question. Okay, next question. Sabi dito sa Sahih Muslim, hadith number 2814, the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, and he said, each of you has over himself a companion from the demons. They said, even you, messenger of Allah. The prophet said, even me. Tinatanggap mo ba na si propeta mo na si Muhammad ay may kasamang demonyo? Yes or no? No, walang propeta na Time. isinugo ng Diyos na may kasamang demonyo. Time. Bawal lugaw. Thank you. Time na. So, dyan po nagtatapos yung ating ikalawang tanong, no? Ngayon ay hindi na natin to patagalin, ano? Binabati ko nga pala muna yung ating mga diehard na mga nagko-comment diyan sa sa live natin, no? So andun sila si Sis Nina. Hindi ko rin nabasa yung iba kasi magpa-feedback pag pag punta ako doon kasi wala akong ibang cellphone dito. So shout out na lang sa inyo diyan, no? Hope na kayo, nag-enjoy kayo sa debating ito. So dadako na tayo, no, sa ating conclusion. Unahin ko si Bro Ali sa kanyang 5 minutes conclusion. So Bro Ali, start now. Maraming salamat, Brother Dawood. Alhamdulillah. Napansin natin sa pagkalinaw-linaw na mensahe kung sino talaga ang Antikristo at natagpuan ngayon na itong ating katunggaling Brother Dinmar Santiago na nag-aakusa na ang Muslim daw ay Antikristo, pero siya ngayon ang Antikristo dahil ang Antikristo ay taliwas sa kung anong itinuro at ginawa ni Hesukristo. Malinaw ba, mga kapatid? Uli-uli, kapag pinadibati ninyo ang Muslim, mag-isip-isip naman kayo, okay ba? Babalikan natin yung mga criteria kanina. Ang Islam na siyang relihiyon na inangkin ng Diyos, na tinawag na relihiyon ni Abraham, ay siya rin siyempre ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Kaya iisa yung kanilang katuruan. Isang Diyos lamang yung kanilang pinangaral. Itong ating katunggal mat may dagdag. 3 sa isa. O may 3 persona. Alam na Diyos kung sino Antikristo dito. Sino ang tumataliwas sa ginawa at tinuro ni Hesukristo. Diba? Si Allah ang tanging sambahin na siyang ipinangaral ng mga propeta bawat henerasyon. Ba't hindi kayo nagtuturo ng kung paano sumamba yung mga propeta? Mabuti nga kako may Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga Muslim na naglilinaw sa atin sa turo na ito. Kaya kami ang tagasunod ni Kristo at never kami maging anti-Kristo. Kayo ang anti-Kristo, taliwas kayo kay Kristo. Ang bakas na, pangatlo, ang bakas na pagiging Muslim ng mga unang sugo ay makikita talaga sa gawain din ng mga Muslim ngayon. Diba? Balbas, talukbong, maghugas magdasal, at iba pang mga gawain, pagtira pa sa dasal. Diba? Ito lahat ay malinaw na Muslim talaga ang sumunod sa turo ng mga propeta na hindi sinira ni Jesus. Matthew 5:17. Hindi niya sinira yung mga utos ng Diyos na ginawa ng mga propeta. Modelo nga ang mga propeta Okay ba? Alam nga naman, sisimplang tayo sa turo nila. Kayo lang yun kasi Antikristo po kayo. Wala kayong sinunod kundi sarili ninyo. Okay, pangapat. Ipinakilala ni Propeta Jesus, ni Moses, ni Muhammad. Last 2 minutes. Thank you, brother. Kung ganun, pinakikilala rin ng Muslim na isa ang Diyos. Ba't kayo nagpapakilala ng sandamukal na mga Diyos-Diyosan? Panglima, pinakilala din ni Jesus ang pangalan ng kanyang Diyos. Quranic verse 351 ng Quran, Allah ang aking pangalan. Nasaan yung 17:26 ng John sa inyong Biblia na pinakilala ni Jesus na inyong pangalan ng Diyos na dapat ninyong sambahin?
nga ang inyong sagot kasi natagpuan nga na sa Islam ang katotohanan dahil wala na sa inyong Bibliang edited. Saan nyo pa mahahanap? Salita ng Diyos, i-edit. Ay, nako, patay tayo dyan. Pang-anim, ang mga Muslim around the globe ay nagkakaisa sa paniniwalang Allah ang Diyos. Oh, in contrast nyo, bakit kayo sandamukal? Last 1 minute. Thank you, brother. Pampito, nagkakaisa din ang mga kamusliman sa paniniwalang huling propeta si Muhammad. Oh, bakit kayo nagkakawindangan na may Manalo, may Ellen G. White, mayroong Apollo Queboles, ang tamukal ninyong mga propetang gulaan? Brother Fernando, pasensya ka muna dyan ha. Number 8, nagkakaisa din ang mga Muslim around the globe na paniwalaan si Jesus bilang anak ni Maria, sugo, propeta, alipin at lingkod. Bakit kayo nagkakawindangan ngayon na iturong si Jesus ay Diyos? Ay, nako, patay tayo dyan. Maraming salamat, Brother Dawood. Ako'y nanghingi ng pamanhin sa lahat. Ayaw pong makasakit. Faith lamang po tayo. Mag-Muslim kayo para Okay, so time. Thank you, Brother Dawood. Time. So, si Brother Dinmar, 5 minutes din. Bro, meron kang 5 minutes para sa yung conclusion. Yes. Thank you. Okay, Thank you, go. moderator. 5 minutes. Okay, so ito no, sa kahuli-huli ang pagkakataon, no, mga kaibigan. Babasahin ulit natin ang sinabi ng ating Panginoon dito sa John chapter 4, verse 26 ng Aramaic Bible in plain English. Yeshua said to her, I am the living God, I who am speaking with you. Wala doon mababasang sinabi, si Kristo na ako ay Diyos. Ayan, meron, may nabasa ako. Ayaw mo lang tanggapin. Konklusyon natin, bakit naging antikristo ang Muslim? Una, sumasamba kay Baal. No? Quran chapter 37 verse 125. No, si Baal daw ay best of creators. No? Number 2, no, dahil nga sila ay pagan, sumasamba kay Baal, no? Number 2, itinatanggi nila na si Kristo nagkatawang tao. Unang Juan 4:2 at 3. So yung espiritu ng antikristo na nagtatanggi na si Kristo na parito sa laman, no, at siya ay nagkatawang tao, yan po ay antikristo. Sila yon. Maliwanag na sinasabi sa Biblia, no, ang berbo ay Diyos at ang berbo ay nagkatawang tao. Yan po ang ating Panginoong Kristo. No? Ikatlo, nating basihan kung bakit natin sinabi antikristo ang mga Islam, mga kaibigan nating Muslim, dahil ayaw nilang tanggapin na si Kristo bilang Diyos ay namatay para sa kanila, no? 1 Timothy chapter 4 verse 9 to 10 ng The Living Bible, na sabi doon, no, our hope is in the living God who died for us. So, ay nilang tanggapin. Samantalang ang sabi doon, this is the truth that should accept by everyone, that our hope is in the living God who died for us. Ngayon, karagdagan mga kapatid, no, hindi niya ho itinatanggi yung ating mga binasa. Bagkus ibig sabihin, totoo pala, kaya pala naging antikristo itong mga kaibigan nating Islam. No? Bakit? Sapagkat ang kanilang propeta ay ginagamit ni Satanas. Pakinggan ninyo. Ito, nakakatakot ito. So, sabi dito, no, sa Sahih al-Bukhari, Volume 6, Book 60, number 475. Once Allah's apostle, Muhammad, became sick and could not offer his night prayer for 2 to 3 nights. A lady, a wife of Abu Lahab, came and said, "O Muhammad, I think that Satan has forsaken you, for I have seen him with you." Oh, ako, mabigat yan. Nasa Diablo pala yung Muhammad na yan. Sabi pa dito sa Sahih Muslim, hadith number 2814. Sabi dyan, the messenger of Allah, peace and the blessings be upon him, he said, each of you has over himself a companion from the demons. They said, even you, the messenger of Allah. The prophet said, even me, even I. Sabi niya kanyan. So, siya pala ay may companion galing sa Diablo. Yan. So, mga kapatid, ang Antikristo ko sa Diablo, siya ay anak ng demonyo dito sa Juan 8:44. Hindi nila matanggap na si Kristo ay tunay na Diyos at namatay para sa atin, mga kababayan, mga kaibigan.
No, sa mga huling minuto ng aking konklusyon na patunayan natin na talagang antikristo base sa tatlong pamantayang ibinigay natin ang mga kaibigan nating Islam. Ipanalangin ho natin sila na may tanggapin ang katotohanan at liwanag ng ebanghelyo. Kayo rin naman mga kaibigan ay tanggapin ninyo si Kristo bilang inyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas at hari ng inyong mga buhay upang kayo magtamo ng buhay na walang hanggan. Time. Sabi sa 1:5. Time. Okay, maraming salamat sa ating dalawang magigiting na mga debater ngayong gabi. So, diyan po nagtatapos yung kanilang pinag-uusapan. No? So, bago tayo tuluyang magtapos sa gabing ito, ay gusto ko lang po bigyan sila ng tagwa 1 minute para magpasalamat o meron silang ipopromote sa kanilang mga personal mga accounts or mga schedule o mga radio program kung meron man. So, unahin ko si Bro Dinmar. Bro Dinmar, mayroon kang isang minuto para magpasalamat. Okay, thank you so much sa lahat ng mga nanood sa DevCon. Unang-una, sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, na nagbigay sa atin ng karunungan at kalakasan upang maitawid ang kanyang katotohanan sa gabing ito. Papasalamat tayo kay Miss DevCon at sa ating moderator, Brother Dawood, sa kanyang pagiging patas na moderator, although siya ay Muslim. No? Binabati kita aking kaibigang Ali, na ating nakausap sa gabing ito. Maraming salamat sa iyong pagbibigay ng tugon sa ating hamon at sa lahat ng nasa room, no? Hindi na natin isa-isa din. Isang minuto lang at lahat na nandyan sa ating live, no? Binabati ko rin ho kayo at yung ating YouTube, no? Ipopromote natin, Bro Denmar Santiago, no? I-search niyo lamang po sa inyong mga YouTube at suportahan. At marami pa pong mga Catholic or mga video na gaya nito ang ating mga iyan. At bilang pangwakas, no, iniiwan ko kayo ng mga salita. Iniiwanan ko kayo ng mga salita na si Kristo ay inyong Panginoon mula pa ng kahapon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po at purihin ang ating Panginoon. Okay, maraming salamat Bro Dinmar. Ngayon ay si Bro Ali na naman, no? Bigyan natin ng 1 minuto. So bro, pagkakataon mo to magpasalamat. Thank you, Brother Dawood. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad. Ang papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa nag-iisang Diyos. Siya si Allah subhanahu wa ta'ala. At kapayapaan sa mga isinugo, partikular kay Propeta Muhammad na sumasaklaw sa atin. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Lalong-lalo na ang platform ng DevCon, mga admins, mga kaibigan, dito sa sa room. Hindi ko na isa-isahin. Sa ating moderator, si Brother Dawood, jazakallah kay brother. At kay Brother Denmar, faith lang, thank you brother sa oras mo. At ang ating mga makikinig pang mga kababayan, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ay pagmensahe ng ganito at inshallah ginugugol natin yung oras natin para sa preparation nga sa eternal life at hilingin natin sa Diyos na ipabilang niya tayo sa mga magtagumpay sa kabilang buhay ay mananahan sa paraiso na inaasam natin. Magmuslim po kayo ng saganma, kamtan niyo po ito. Bisitahin niyo lang po kami sa aming mga Facebook page at inshallah marami pong mga message. Maraming thank you sa oras ko. Thank you brothers and sisters. Okay, maraming salamat. So dyan po nagtatapos yung ating usapin ngayong gabi. Bago natin tuloy ang tapusin ito, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa DevCon, lalo na sa mga admin o sa lahat ng bumubuo sa Debaters Convention, no? Binabati ko rin po yung ating mga kaibigan dito sa room. Nandito unahin ko na lang yung sarili ko. si
fans dyan, no? Sa